Hello mga kasangga. Ngayong araw ay ika-day 39 na ng ating Kasangga Vlog Challenge. Kung ngayon lang tayo nagkita kasangga, ako nga pala si Jumil. Si Kasanggang Jumil, ang machinist entrepreneur dito sa bansang Australia. Bakit entrepreneur kasangga? Kasi meron tayong sinusolusyon ng bagay sa ating buhay. At kung wala ka pa kasangga sa ating Facebook group na KAUPE, mag-join ka na doon kasangga dahil marami tayong gagawin in the future, no? Doon ko i-announce ang ating mga future plans at gagawin sa ika-365 ng ating Kasangga Vlog Challenge, no? Follow ka na rin kasangga sa ating Jimmy Ignacio Official dahil Rake Notes kasangga 365 na vlogs to para updated ka kasangga sa ating mga i-upload pa in the future, no? Na ating mga eco-content. Yun lang kasangga. Ngayon ay panibagong week na naman ng ating trabaho. First day na naman ng ating trabaho ngayong Lunes, no? Kaya naman tayo, maagang gising na naman ulit. Yun lang kasangga, samahan mo ako ngayong araw sa ating ika-39 na vlogs, no? Dahil marami na naman tayong gagawin ngayon, busy na naman. Kasangga, ingat tayong lahat. Almusal muna tayo mga kasangga. Ang ating almusal ngayon ay kape, pita bread, ito. Saka yung natirang isda pa nung nakaraang linggo. Itong linggo lang na niluto natin na sinabawang isda. Minatira pa sa fridge. Yun ang kinain kong agahan. Kaya tayo mga kasangga. Mga kasangga, kape-kape muna tayo. At may ilang minuto pa tayo para sa bago pumasok. Yun na nung humili kagabi kasangga. O kagabi, Sunday. Kahapon ng Sunday, mas na. Kasi tungkol ito sa the ascension of Jesus. Ako kasi kasangga pagka nagsisimba, minsan pagka sa ngayon kasi kasangga, dito kasi sa Australia, karamihan ng ngayon, yung humili dito sa Australia, kung paano maghumili yung mga pare, yung binabasa na lang, yung may guide na sila, ganun. Na sanay kasi ako sa atin, sa Pinas. O, dati pa sa amin noon sa Condobulin, nung nandun kami sa Condobulin noon na yung paghuhumili ng pare ay talagang walang binabasa. Nasanay ako sa ganun at mas gusto ko yun, yung pag ang pare nagbibigay ng humili, yung wala silang binabasang ganun format. Ngayon kasi karamihan dito sa Australia, binabasa na lang yung nandoon. Kaya minsan sa misa, pag yung humili, aminado ako na minsan inaantok din ako dahil nga naboboring ako doon sa pagka yung binabasa na lang ng pare yung humili nila kasulat na. Mas gusto ko pa rin yung parang galing sa kanilang yung wala silang binabasa. Mas gusto ko yun. Akin lang naman personally. So nasanay kasi ako sa ganung klaseng na malagal na panahon sa ganung klaseng pagbibigay ng humili. At mas gusto ko yun. Mas nagiging attentive ako. Ngayon kasi binabasa na lang ng mga pare yung humili. Parang hindi ako minsan nagiging attentive. Minsan inaantok ako. Kayo ba mga kasangga? Kung may ganun kayong experience, no? Pero kagabi, the ascension of Jesus, hindi ko alam pero bakit bigla akong parang naging attentive. Yun naman sa akin. Naging attentive ako sa humili kahapon. Although binabasa pa din, pero naging attentive ako sa humili kahapon. At sa dami ng sinabi doon all about the ascension of Jesus, meron lang akong mga na tandaan at pumasok sa aking isip na mga mahalagang bagay, no? Ang isa doon ay yung all about sa pagpunta mo sa simbahan, yung pagsisimba mo. Ang sabi doon ay minsan nga naman tayo sa buhay natin, masyado tayong mga nakatingin sa paligid natin. Pumupunta ba tayo ng simbahan? Ang focus natin ay masyado tayong mga nakapokus sa tao, surroundings natin. Minsan masyado tayong di ba? Minsan nga, doon tayo sa kabilang simbahan dahil maganda ang mga music doon. Doon tayo sa kabilang simbahan dahil maganda yung yung ambience doon. Parang gano'n. Minsan, wag tayo dyan sa simbahan na yan dahil pangit ang kanta dyan. Okay, pangit ang mga nagsiserve dyan, gano'n. Pangit yung pamamalakad dyan. Minsan may mga ganun tayong sa ating buhay, di ba? Kaya nga tayo minsan sumisimba sa isang simbahan na ganun dahil doon tayo mas parang komportable magsimba, di ba? Pero nakakalimutan na natin, kaya tayo nagsisimba ay hindi para sa ganung mga rason sa ating buhay. Nagsisimba tayo, it's all about
because we want to serve Christ, di ba? Gusto nating mag-serve at magpasalamat sa Diyos mismo at hindi sa mga tao o sa mga kung ano mang nasa simbahan, mga pangit na nasa simbahan na nakikita mo. Nagsisimba tayo is because we want to talk to God. Gusto nating magpasalamat, to give Him praise. Di ba? Gusto nating humingi ng mga about sa pagdadasal natin, humingi ng ating mga kahilingan, magpasalamat, di ba? Kausapin siya. Ang naintindihan ko lang doon ay yun nga, tama naman na nagsisimba tayo para sa Diyos mismo, no? Nakalimutan na natin na yun ang ating talagang purpose, kaya tayo nagsisimba. To communicate to Christ, di ba? Kaya naman, kung masyado nga naman tayo nakatingin sa mga bagay sa palibot ng simbahan, sa pangit, kung ano may nakikita ka man na pangit, sa tao, o sa kung ano man ang klaseng serbisyo ng isang simbahan, sa mga parishioners, di ba? Kung makikita mo talaga, kung doon ka talaga kasangga nakatingin, walang perpektong sitwasyon, no? Walang perpektong, kahit simbahan niya, walang perpekto. Makakakita ka pa rin ng mga taong may mga masasabi sa'yo, may mga tao pa rin hindi mo gusto na makikita mo doon sa simbahan. Kung doon ka kasi nakapokus sa bagay na yon, no? Yun lang yung parang nagigit kong points, no? Minsan doon tayo masyadong nakatuon sa ating buhay at nakakalimutan na natin na kaya tayo nagsisimba ay para sa Diyos at hindi para sa ibang bagay. Yun lang makasangga. Yun lang nang napulot ko kahapon sa All About Ascension of Jesus, no? Siyempre, yung iba naman, given naman na yun na kung naniniwala ka na buhay ang Diyos, buhay si Kristo, buhay ang Christ, di ba? Maniniwala ka, kung naniniwala ka doon kasangga, susundin mo ang kanyang mga ginawa, no? Susundin mo yun dahil nga naniniwala ka. Kung naniniwala ka, mag-action ka din base sa kanyang kagustuhan, no? Yun lang kasangga ang ating, nagkaroon lang ako kahapon ng chance na makinig sa humili at yun yung aking mga napulot na mga aral, no? Yun lang, kahit minsan nakakaantok sa humili, makinig pa rin tayo. Yun lang ang ko sa pagbabasa ng humili at saka yung dating mga nakasanayan natin na walang binabasa yung mga pare. Minsan may napupulot din tayong no? Kaya tayo nagsisimba, no? Yun yung kasi yung humili ang isa sa pinaka-inaabangan ko sa pagsisimba din, di ba? Kasi doon doon natin natututunan yung ating mga malalalim pa na ating mga connection sa Diyos, no? Yun lang kasangga. Ano na tayo ngayon? Pasok na tayo ngayon. Yung mga kasangga, kawi lang natin yung kasangga dito sa bahay. Galing trabaho. Naligo kagad ako pag-uwi. Masama kasi kasangga ang pakiramdam ko, masakit ang aking ulo. Kagabi kasi kulang ang aking tulog eh. Halos pasado 12:00 na ako nakatulog. 4 na oras lang tulog ko mga kasangga. Kaya sumakit ang ulo ko. Hindi kasi ako makatulog eh, kagabi. Kaya ganun nangyayari. Gabi na, hindi pa rin ako nakakatulog. Ngayon, babawi ako ngayong araw. Maaga akong matutulog. Yun lang kasangga. Relax muna tayo at magpapahilit siguro ako mamaya ng ulo ko. Hello mga kasangga. Kain muna tayo mga kasangga. Nagluto si Kati ng sinabawan na baboy. Tamang-tama dahil malamig-lamig ngayon at masama rin yung pakiramdam ko. Tamang-tama sa ating ulam ngayong gabi. Mag-say hi ka, Bibi, sa mga kasangga po. Hello mga kasangga. Kain tayo mga kasangga. Hello mga kasangga. Nag-relax muna tayo dito sa massage chair. Matutulog tayo ng maaga ngayong araw dahil masama ang pakiramdam ko. Maraming salamat kasangga sa pagsama sa ating ngayong araw sa ating kasangga vlog challenge, no? At kung hindi ka pa kasangga nakapasok sa ating Facebook group na KAUPE, pumasok ka na kasangga dahil marami tayong gagawin in the future at doon ko i-ano sa ating mga future plans at gagawin, no? Kung wala ka doon sa loob, di mo lalaman kung ano yung ating mga susunod na gagawin. At kung wala ka pa kasangga sa ating hindi ka pa nakaka-follow sa ating Jumel Ignacio Official dito sa ating ginagamit na Facebook account, no, mag-follow ka na kasangga dahil marami tayong iba-vlog pa para updated ka sa ating mga bagong nilalabas na content, no. At araw-araw yung kasangga. Yun lang kasangga, muli tayong lahat ay mag-ingat sa ating kalusugan dahil mahirap magkasakit. Nababawasan ng ating productivity pag nagkakasakit, no. Alagaan ng sarili. Tulad ngayon, medyo masamang pakiramdam ko kaya ang productivity natin mababa.
Muli, kasangga ko si Kasanggang Jumil at nag-iwan ng isang kataga na alam ko kasangga na basta may malaking pangarap ka, isa ka na sa mga kasangga. Kaya kasangga na kita. Yun lang, bye-bye, kasangga.